kakapasok lang po ng panibagong balita. Nako po, at siguradong ikakasabog na naman sa galit ito ni Risa Hontiveros at ang kanyang mga kaalyado, at hindi lang po yan, pati na rin po yung mga tauhan po ni Martin Romualdez, mga tambalos kumbaga, dahil mailalabas umano na isang Senate resolution na binabasura na ang impeachment ni Vice President Sara at hindi na ito itatawid o hindi na ito itutuloy para sa 20th Congress, at hindi na rin ito bigyan ng pagkakataon na dinggin pa o magkaroon ng trial dahil ito daw po ay ibabasura at pirmado ng majority po ng mga senador. Ngunit ilan po sa mga senador, mga kababayan, na itinanong ay itinanggi pa ito. Kaya mukhang may aabangan po tayo na matinding pasabog ngayong araw o susunod na mga araw. Tika lang, panoorin natin muna, mga kababayan, itong mga interview, reaction ng mga senador natin. Ano lang ma'am, to confirm lang po, kung meron po bang kumakalat na gano'ng risk? Ako. So, obviously, no, kung mayroon man, malamang hindi pa nila sasabihin yan. Dahil, kumbaga, no, wala pa itong signal para sa lahat. At kung ilalabas ba ito ngayon, no, mahirap kasi, siyempre, itong mga nasa mainstream media, mga kababayan natin, may mga source din ito, no? May mga kanya-kanya silang mga tagapagbigay ng impormasyon yan, lalo na yung mga staff ng bawat senador. Kaya kung may usok, ibig sabihin may apoy. So kung hindi lumabas ang isyong ito, so ibig sabihin na wala. Pero dahil ito ay lumabas, sa ano na, no, talagang mainit na pinag-uusapan at nakatanggap na po ng impormasyon itong grupo ni Risa Hontiveros at mga kongresista, malamang, no, magugulat sila kung ito po ay ilalabas na, at lalong sasabihin nila na natakot po itong si Chis Escudero. Palagay ko hindi, mga kababayan, no? Hindi po naman dapat katakutan ng mga senador itong si Vice President Sara, dahil kita mo naman, napakasimpleng tao lang, no? Napaka-ordinaryong tao lang, ibinabastos nga lang ng mga taga-House of Representatives. O bakit yung mga senador na mas mataas kumbaga, no, sa kanila, no, bakit matatakot kay BP Sara? Di po ba? No? Ang tinitingnan talaga nila, walang kakwenta-kwenta ang impeachment at malinaw na ito po ay pamumulitika lang. And of course, no, yung nasa ulo nito, Martin Romualdez at ang kanyang pinsan, sigurado yan. At kung ito po ay ibabasura, no, malamang nagdadalawang isip sila na ituloy ito dahil hindi sila natatakot kay BP Sara. Pero doon sa magiging husga ng sambayan ng Pilipino pagdating po, no, ng 2028 national and presidential election. Kahit sabihin po ng mga senador, no, na wala po silang pinoproteksyonan, no, hindi nila pinoproteksyonan ang kanilang sariling interes, siyempre automatic na yan, mga kababayan. Tingnan natin kay Senator Bato and kay Senator Bongo. Pero wala kayong nakita pa, ma'am? Wala pa. Wala yan. Lang, totoo ba yung reso? Iba yung ngiti ni Senator Bato, ha? So na, de facto, i-declare de facto dismiss daw yung impeachment. Nakita na kayo ganun. Meron daw, sir, may confirm lang, sir. Mayroon ba? Senator Bongo. Merong kumakalat. Cedric Castillo ang... Cedric! Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, friends. Pero sir, nakita niyo na po ba yung reso? So, siyempre, iwas din ang Senator Bongo. So, alang ang pangunahan niya yan, no? Alang ang pangunahan niya po yan, mga kababayan po natin, ang paglabas ng resolution. Alangan magsasalita sila ngayon. So, malamang kahit itong si Risa Hontiveros na una pong in-interview, no? Malamang alam niya na yan, no? At hindi naman siya makapagsalita, no? Hindi niya naman pwedeng sabihin. Malamang may kumakalat po na isang Senate resolution na ibasura na ang impeachment. So, ibig sabihin kung magpipirma ang majority, so it will bind. So, posible po na talagang wala na. Dead on arrival na itong impeachment ni VP Sara. What do you think is the motive behind this? Wala na. Bye-bye. Lang, totoo ba yung reso? Bye-bye. So, ito pa, mga kababayan po natin, no? Hindi lang kasi yan. Tingnan niyo itong sinasabi ni, ito sila, ito. Okay, ito muna tayo, no? So, sabi ni Chis Escudero, no such resolution filed not
pending as of last night when I left on little before 10 p.m. So wala daw, wala sabi ni Cynthia Villar, wala pa ako nakikitang ganoon, sabi ni Risa Ontiveros. So Plologic, big chance not authentic para po kay Coco Pimentel, and I have not yet seen, no? Para po dito kay GV Ejercito, no? So, kita nyo po mga kababayan, pero mukhang ito kasi yung pinakadahilan, mga kababayan, no? So, mukhang si Tambaloslos ay pinaglaruan ng Senado. Kasi tingnan nyo po dito, no? Sabi ni Tito Soto, I just learned that the impeachment transmitted by the House of Representatives as of February has never been referred to the Senate Rules Committee. Ay, grabe. So, ibig sabihin, mga kababayan, yung isinabit pa na sinasabing impeachment for Vice President Sara last February ay hindi pala, no, na-referred sa Senate Rules Committee. So, paano nila ma-notify, paano nila yan matrabaho, hindi pala, no, hindi pala naka-record na ito pa ay referred na sa Senate Rules Committee. So, kailangan pa pala ito i-file ulit. Di ba? I-file pa pala ulit. So parang sinabit nga, sinabi na okay na, ni-receive na, pero hindi pa pala, no? Na refer doon sa Senate Rules Committee. So ano mangyari diyan, mga kababayan natin? So i-repair ulit, tapos i-schedule na naman. So wala na talaga silang oras, no? Kasi ngayong araw ng Miyerkules, last day na naman ang session ng Senado. So mag-Lunes na naman ulit. So talagang ang isang linggo na sila. Kasi yung isang linggo nila 3 araw lang yung pasok, Monday to Wednesday lang. Tapos yung 2 weeks nila 6 days lang yung kanilang pasok. So wala na talagang oras. Kaya posible po itong sinasabing Senate resolution, no, ay lalabas. Hindi natin inaasahan kung anong araw, o baka mamayang hapon, o baka sa Lunes. Kasi hindi lalabas po yung ganyang klaseng ugong-ugong kung wala po talagang Senate resolution. Ayun, taasahan natin, no, na may maglulupisay na naman to, maglulupasay, magwawala na naman po dito. Lalo na po yung may mga plano, no, na inihanda kung si VP Sara ay kanilang may impeach, no. At syempre, no, sayang naman ang milyon-milyon na ginastos nila, no. Sayang yung budget na pinakawalan para lang sa impeachment ni VP Sara. Sa bagay, no. Bakit ba sila manghinayang? Pera naman natin yan. Pera naman po yan ng taong bayan. So, swerte kung tutuusin itong mga kongresista na pumirma sa impeachment, pero wala silang pakialam kung si VP Sara ay ma-impeach o hindi. Ang importante sa kanila ay ang pera na kanilang nakuha. Kaya, yun, kinarma po yung iba. Diba? Kinarma po yung iba. Yung ibang mga kongresista na tumanggap ng 150 million, last term na nila ngayon. Hindi na sila makakabalik sa 28th Congress, kaya paalam na lang. Abante, Fernandez, no? At sino pa, marami pa sa kanila dyan, no? Na talagang bye-bye na. Kaya, so abang na lang sila kung kailan sila sisingilin sa kanilang mga pautang na ginawa po sa sambayan ng Pilipinas, and of course, no, sa pamilya Duterte, na hindi naman trabaho yung kanilang ginawa kundi pamimersonal. Yun. So, abangan natin yan, mga kababayan. Abangan yung paglabas nitong Senate resolution na nagpapasura ng impeachment ni VP Sara. Siyempre, good news po yan sa atin. Na kahit ituloy po natin, gusto natin na ituloy yung impeachment para malinis si VP Sara, and of course, no, maganda na hindi na ituloy. No? At least, hindi na sila napahiya, pero nasampal nga lang sila. Alright, maraming salamat and God bless po sa atin lahat, mga kababayan.